Magandang gabi po, mga kabikay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan natin. Taga Iloilo kami at dun ako ipinanganak. Nung 15 taong gulang pa lamang ako, ay saka kami pumunta sa Maynila kasama ng mga magulang ko. Simula nun ay dito na ako nag-aral at nakapagtrabaho. At hindi naglaon, ay nakapangasawa na rin. Matapos kong manganak, napagpasyan ko munang umuwi ng probinsya. Parang nais kong makasagap ng sariwang hangin. Dahil pagkatapos kong manganak, ay nakaranas ako ng tinatawag nilang postpartum depression. Kaya nagsabi ako sa asawa ko na magbabaksyon muna ako sa Iloilo. Naiintindihan naman niya dahil yung tinitirhan namin sa Maynila ay may kasikipan at marami ang nakatira. Kaya bumalik kami ng Iloilo. Ilang buwan pa lamang ang anak ko nun. Pagkalipas ng halos 2 araw na biyahe, ay nakarating din kami sa Dumangas. Sa lugar namin, 10 taon din ang nakalipas bago ako nakabalik. Unang pagkakataon ng asawa kong makarating sa probinsya namin. At dahil laki sa Maynila, ay hindi siya masyadong naniniwala sa mga naikakwento ko tungkol sa mga kababalagan. Kaya pumunta kami dun na wala sa isip niya yung mga kulam, barang, at kung ano-ano pang mga bagay patungkol sa mga ganyan. Marami-rami na rin ang pagbabago sa lugar namin. Pero higit na pinagkaiba, ay halos wala na akong kilala sa mga kabaryo namin. Maliban sa mga kamag-anakan namin. Parang ako pa yung bagong dayo sa lugar. Nagbalik na naman kami sa aming bahay sa baryo, kung saan yung tiya ko na lamang ang nakatira. Ang tagal kong hindi nakapunta rito. Maliit lamang ang bahay namin dun at gawa lamang ito sa pawid at kawayan. Meron din itong silong, kung kaya medyo nakataas ang bahay sa lupa. At yung mga bintana nito ay may kalakihan, kaya naman talagang presko. Dito muna ako magbabakasyon siguro ng mga ilang linggo, at iyon din ang napagkasunduan namin ng asawa ko. Kinabukasan ay bumalik na yung asawa ko, pabalik sa Maynila. At pag uuwi na ako, ay susunduin na lamang niya ako sa pier. Pagdating dun ay kamustahan sa aking mga kamag-anakan, sa aking mga pinsan. Ngunit karamihan na sa kanila ay malalayo ang bahay sa amin, kaya bago pa magtakip silim ay nagsipag-uwian na sila. Kaya kami na lamang nila tiya at ang aming anak ang naroroon. Naroroon din ang aking asawa na bukas ay uuwi na, kagaya ng nakagawian. Pagkagabi ay nakagasera kami dahil wala pa rin kuryente sa aming baryo. At dahil nasanay na kami sa may electric fan, ay ipinabukas ko ang bintana kahit madilim na sa paligid. Dahil doon ay dumadaloy na naman ang hangin at nakaramdam ako ng pagkapresko. Mahimbing nang natutulog nun ang aming anak. At halos mga kuliglig na lamang at ang transistor na radyo ang maririnig sa paligid. Yung transistor na radyo na yun ang aming libangan dito sa baryo. Habang nakikinig kami ng drama sa radyo, ay natulog na rin ang aking asawa. Nang maya-maya pa, ay nakarinig ako ng huni ng pusa. Yung parang naglalampong.
Inisip ko sa radyo lamang iyon, kung kaya't binaliwala ko ito. Ngunit maya-maya narinig ko muli ito. At sinabayan nun ang pag-iyak ng aming anak. Naisip ko na baka basa na sa ihi ang baby. Kaya tiningnan ko ulit. Ngunit pagkatingin ko ay hindi naman ito basa. Pero patuloy pa rin ang pag-iyak ng aming anak. Kaya inisip ko ay baka nagugutom. Kung kaya't tinangka ko itong padidihin. Ngunit ayaw namang dumede. Kaya kinarga ko na at pinapatahan. Nang maya-maya pa, ay makarinig na naman ako ng tunog ng pusa. Kasunod nun ay biglang nagsalita ang aking tiyahin. "Patayin mo yung radyo," sabi ni tiya. At dahil katabi ko lamang ang transistor, ay inoff ko agad yun. At muli kong narinig ang pusa. Yung tunog ng pusa ay yung parang nagagalit na hindi mo maintindihan. Pero sigurado akong huni yun ng pusa. At sa mga sandaling yun, ay pumapalahaw na ng iyak ang aking anak. Yung iyak na parang may nararamdaman siyang hindi maganda. Kaya lalo ko siyang inalu-alo. Nang maya-maya pa napatingin ako sa bintana. At sa hindi kalayuan, ay may nakita akong pusa. Ordinaryong pusa lamang ito sa aking paningin. Ngunit, itim ang kulay nito. At dahil normal lang naman yun para sa akin, kung kaya't binaliwala ko lamang. Ang tiyahin ko ng mga oras na yun, ay tila nakikiramdam na sa paligid. Ginigising ni tiya ang aking asawa, na hanggang sa ngayon ay tulog pa rin. Nang mapatingin ulit ako sa bintana, ay nakita kong muli ang pusa. Ngunit mas malapit na ito ngayon mula sa kanyang pwesto kanina. At nang mapagmasdan kong mabuti ang pusa, ay nakatingin lang ito sa amin. Hindi siya gumagalaw sa kanyang pwesto. Habang ako naman ay buhat-buhat kong aking anak at pilit kong pinapatahan sa pamamagitan ng pag-alo sa kanya. Yung pusa habang tumatagal ay papalapit ng papalapit sa amin. At titig na titig ito sa amin. Na yung tingin ay parang tumatagos sa aking pagkatao. At kasabay nyo na yung pag-iyak ng aking anak na mas lalo pang tumindi dahil halos nangingitim na ang labi nito kakaiyak. Dahil doon ay nataranta na ako. Nagising na rin ang aking asawa. At nang magising ito ay inutusan agad ni tiya na kumuha ng asin. Nang makita ni tiya sa bintana ang pusa na halos katapat na lamang, ay nagmura ito sa wikang Ilonggo. Maya-maya pa'y hindi lang isang pusa, ngunit may mga naglabasan pang ibang pusa na hindi ko malaman kung saan nanggaling. Bigla silang dumami. Mula sa isang pusa ay naging 5 pusa. At sabay-sabay na nag-iingay. At kakaibang ingay ang kanilang nililikha. Galit na sinabuyan ni tiya ng asin. At naglagay ito ng asin sa bintana. Ganon din sa pinto. At sa paligid ng aming higaan. Kasabay nun ay pinakuha niya yung buntot pagi sa aking asawa na nakasabit sa may bubungan. Ang asawa ko ay naghanda din ng itak at iba pang patalim na pwede niyang hawakan. At dahil sa asin na isinaboy ni tiya, parang napahinto sa paglapit ang mga pusa. Ngunit patuloy na nag-iikot ang mga ito sa aming kubo.
parang napapaligiran kami ng mga pusa. Isinarado na ng asawa ko ang mga bintana. Ngunit patuloy pa din sa pag-iyak ang aming anak. At kagaya kanina, tila nangingitim na ito sa sobrang pag-iyak. Lubhang napakahirap isipin pero napapaligiran kami at iniikutan kami ng mga pusa na sa pagkakataon yan ay parang mga hindi ordinaryong pusa na dahil sa paraan ng huni na kanilang nililikha at naging agresibo na rin ang mga kilos ng mga ito na parang anumang oras ay aatake sila ng sabay-sabay na sa ngayon ay parang lalo pang dumami dahil sa lalong lumakas ang kanilang ingay. Hindi naman sila makalapit sa bahay dahil sa asing na inalagay sa Hindi naman sila makalapit sa bahay dahil sa asin na rin na inilagay sa paligid ni Tia. Ngunit parang nararamdaman ko na may umaakit na sa bubungan. Kaya yung asawa ko ay agad na kinuha yung buntot pagi mula kay Tia at inabangan ng bawat kaluskos sa aming bubungan. Takot na ako ng mga oras na yun. At natakot ako lalo para sa aking anak dahil walang humpay ang kanyang pag-iyak. Tarantang-taranta na ako at nanginginig na ako sa takot dahil sa mga naririnig kong ingay na mula sa mga pusa. Nang maya-maya pa'y may ngumayaw na pusa sa bandang silong namin. Napasigaw na ako ng todo ng mga oras na yun. Dahil ang tingin ng pusang yun ay direkta sa aking anak. Pagkakita ni Tia, ay agad-agad na nagbudbud ito ng asin, papunta sa silong. At nagpulasa ng mga pusa na animoy na paso sa asin. Habang maya-maya pa, nakaabang lang ang asawa ko sa isang parte ng bubungan. Dahil parang may kumakaluskus doon. Pinagtutusok niya yun ng hawak ng itak at maging nung kawayan niyang hawak. Tinutusok niya kung ano man ang kumakaluskus doon. Nang biglang may lumabas na kamay at hinawakan ng kawayan. Dahil doon ay napasigaw na naman ako. Habang naghihilahan ng asawa ko at ang kamay na yun sa kawayan, ay kinuha ni Tia ang buntot pagi at hinagupit ang kamay na yun. Pagkalatay ay nakadinig kami ng pag-angil ng isang nilalang na tila nasaktan nito ng husto. Kasabay nun ay dumakot ang asawa ko ng asin. Sabay-saboy sa may bubungan namin. At pati na rin sa bandang silong. Hanggang sa mapansin na lamang namin na unti-unting nabawasan yung mga pusa dahil sa paghina ng tunog na nalilikhan ng mga ito. At sa paglipas ng sandali, ay unti-unti na rin itong nawala. Mag-uumaga na pala at pasikat na ang araw. Hindi na namin namalayan ang oras. Kasabay din nun ay pagtahan ng aking anak na magdamag na nag-iiyak. Nung masiguro na namin na wala na yung mga pusa at nakasikat ng araw, ay dali-dali kaming isinama ng aking tiya sa manggagamot upang ipatingin agad ang aming anak. Pagkadating namin sa bahay ng manggagamot, ay halos kagigising lamang nito. Ngunit dahil sa kakilala ni Tia yung manggagamot, ay agad naman kaming pinaunlakan. Tinawas ang aming anak. At napag-alaman na mga aswang nga ang mga pusang yun. Isang angkan ng aswang na malapit sa aming baryo na inakalang dayo lang kami ron. Matapos yun ay binigyan kami ng mga pangontra laban sa mga aswang. At pagkatapos yun ay bumalik na rin kami kina Tia. Sa pagkakataong yun, ay hindi na kami dun natulog. At pumunta na lamang kami sa isa pa naming kaanak na malayo dun sa baryo. Matapos naman nun,
ay hindi naman na kami ginambala ng aswang. Ngunit umuwi na rin kami kagad pa Maynila. Dahil damang-dama ko pa rin ang trauma nung pinaligiran kami ng mga pusa. Ang dapat sanang bakasyon ko ay nagmistulang bangungot. Pagkatapos nun ay naging maayos naman ang aming anak. Wala naman naging pinsala. Ngunit tuwing maaalala ko yun, ay kakaibang kilabot ang nararamdaman ko. Lalo na pag nakakakita ako ng pusa. Magandang gabi po, mga ka-BK. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre, at isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan natin. Nangyari ang karanasan kong ito taong 1998. Ako po si Glenn at isa po akong janitor sa isang pampublikong eskwelahan sa isang maliit na bayan sa may Kabangkalan. Dati pa pong nauuso ang mga kwentong aswang dito sa aming lugar at sa totoo lang ay naniniwala po ako sa kanila. Ayon sa kwento, sa pagsisimula ng 19 na siglo, ay marami na raw talagang mga kababalaghang nangyayari sa aming probinsya, na kung saan ay may usap-usapan ang lahing pinanggalingan ng mga aswang ay nagmula pa raw sa bansa ng Espanya. Ayon sa kwento ng mga matatanda rito sa amin, isang malaking barko di umano ang nakarating sa Pilipinas maraming taon nang nakararaan. Mga Espanyol raw ang sakay nito. Magagara ang kasuotan, mapuputla at may matutulis na pangil. Tinawag daw silang vampira, pero sa katagalan ay napagtantong naiiba pala ang uri nila. Kaya kasi nilang magbago o gumaya ng anyo. Kayang manlinlang at manloko. Higit sa lahat, may sarili silang ritual kung papaano nga ba pumatay ng biktima nila. Naging bisita sila ng aming lugar hanggang sa kalaunan ay naisipan na lamang na manatili sa bansa. Nagkahiwa-hiwalay sila at nagkanya-kanya na sa paghanap ng mga lugar na kaya nilang tirahan sa mahabang panahon. Ilang taon na ding nasa Pilipinas ang mga aswang. Ang kanilang kakayahan ay napagsalin-salin na hanggang sa mailipat sa kanilang mga anak at apo. Sa katunayan, iisang dayo lang ang dumating sa aming lugar. Isang babaeng aswang na ubod ng ganda at may pagkamisteryosa. Di umano, siya ay pinakasalan ng isang mayamang hasyendero sa aming lugar na isa din sa pinakamalaking supplier ng tubo sa buong bansa. Ang kwento nila ay kagaya lang din ng mga nakagisna na nating kwentong pag-ibig. Nagmahalan silang dalawa, nagpakasal, at nagkaanak. Pero sa tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan, nagbabago ang anyo ng babae. Para bang nagkakaroon ng ibang katauhan. Nang magpuntis siya, ay kay bilis niyang mga anak. Hanggang sa tuluyan na nga silang dumami. Kaya naman nang kumalat sa aming lugar ang tungkol sa aswang, hindi na basta nagtitiwala ang mga tao. Natatakot na sila kapag may nakikitang dayo
na basta na lamang lalapit sa kanila para biktimahin. Ang estilo kasi ng aswang na pinakapopular sa pamamagitan ng pagpapanggap ng mga ito bilang isang mabubuting dayo. Magkukunwari silang naliligaw at magpapasama sa mga taga roon kung nasaan ang lugar na kailangan nilang puntahan. At kapag nakarating na sila sa isang lugar, ay saka sila magbabago ng ano at saka lulundagan ang kanilang mga biktima na animoy isang gutom na leon. Medyo mahirap lang po talagang isipin na ang isa sa mga kilala kong mababait na guro sa eskwelahan ay masisira lang ng dahil sa natuklasan ng iba ang tungkol sa tunay niyang pagkatao. Ayaw ko sanang ibahagi sa iba itong aking karanasan. Kaso nga lang, hindi na maganda ang mga salitang ipinapakalat ng iba tungkol sa kanila. Siguro, sa pamamagitan nitong aking kwento, ay mamumulat ang ating mga mata na hindi lahat ng aswang ay hayok na kaagad sa mga laman loob. Lingid sa ating kaalaman, ilan sa kanila ay hindi ito kailanman ginusto. Pero iyon na nga, wala silang magagawa dahil nakatakda na silang maging nilalang na alam nilang huhusgahan ng kahit na sino. 3 taon ko noon sa pagtatrabaho nang makilala ko si Teacher Agnes. Maganda, mabait, at palangiti ang nasabing guro. Isa siya sa 3 substitute teachers na kinuha ng pampublikong eskwelahan para magturo sa mga estudyanteng walang guro. Unang araw ko pa lang kasi ay napansin ko nang hindi gaanong maganda ang pakikitungo ng ibang kapwa guro kay Teacher Agnes. Palagi siyang pinag-uusapan tungkol sa mga bagay na hindi maganda. Mga bagay na nakakahiya at nakakailang na ipagkalat sa iba. Kaya naman tuwing tanghalian, madalas kumakain mag-isa si Teacher Agnes at sa likod pa ng lumang high school building siya kumakain. Alam kong maalikabok dun at marami pang insekto. Pero hindi ko maatim na makitang kumakain ng kanyang tanghalian ang kawawang guro na wala namang ibang ginagawa kung hindi ang maging mabuti sa kapwa. Isang araw, nang mapansin kong abala si Teacher Agnes, ay naisipan kong magpunta sa likod ng high school building na iyon kung saan madalas siyang kumakain. Dala-dala ang map, balde at walis. Nilinis ko ang isa sa mga bakanting silid na alam kong walang gumagamit. Lahat naman talaga ng silid sa lumang high school building ay wala naman na talagang gumagamit. Subalit naisip ko lang kasing linisin para naman hindi siya gaanong nakakaawang tingnan habang nakaupo tuwing nagtatanghalian. Sa tingin ko, hindi naglalayo ang edad namin ni Teacher Agnes. Hindi pa naman ako ganong katanda. 28 lamang ako. Pero hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Dala na rin ang kahirapan. Magsasaka lang ang aking ama, samantalang ang aking ina ay isa namang labandera. Hindi kami biniyayaan ng magandang buhay. Sa totoo lang, nakakakain pa rin naman kami ng 3 beses isang araw. Kahit pa paano sapat na sa akin yun. Ngunit nang magkasakit si nanay, ay napilitan akong maghanap ng trabaho. Kaysa naman hayaan kong ibenta nila ang minanang lupain mula sa aking mga kanununuan. Kaya naman gayon na lang ang tuwa sa puso ko
nang matanggap ako bilang janitor sa eskwelahan. May tamang sweldo at mayroon pang benepisyo. Idagdag pang may mga mababait pang estudyante na kadalasang bumabati sa akin sa umaga. Ang kilala ko namang pinaka-terror na guro sa eskwelahan ay sina Teacher Jamaica at Teacher Ellen. Napapansin kong mahilig silang magparusa ng mga bata. Partikular na yung mga estudyanteng malalapit kay Teacher Agnes. Ang nangyayari, madalas na nagkakating classes ang tatlong bata. Nagtatago sila sa lumang high school building at doon nagpapalipas ng oras. Minsan naman ay sa classroom na nililinis ko sila nagtatago, na napagsasabihan naman kaagad ni Teacher Agnes kapag nahuhuli niya ang mga ito. Palagi niyang ipinapaliwanag na hindi maganda para sa isang estudyante ang lumiliban sa klase. Minsan, isinasabay niya pa sa pagpasok ang tatlo dahil nahahalata niyang natatakot ang mga ito sa dalawang terror na guro. Ang maging isang janitor ay kay daming napapansin sa paligid. Marami akong usapang naririnig. Kaya naman naging pamilyar ako sa mga estudyante. Kahit ng ilan sa kanila ay hindi ko pa lubusang kilala. Wala din naman itong problema sa akin. Lalo na't tuwing sumasapit ang unang araw ng pasukan, ay marami naman talagang mga bagong mukha sa eskwelahan para doon pumasok at matuto. Mula alas 6 ng umaga ang aking duty hanggang alas 5 ng hapon. Pero ng mga oras na yun, ay medyo nahuli ako sa pag-uwi. Kinakailangan ko pang linisin ang science lab dahil ibinilin sa akin ng isang teacher na gagamitin daw nila ang mga ito sa Lunes. Sinimulan kong linisin ang mga kagamitan na gagamitin nila at isa-isang nilagay sa mga estante. Medyo may katagalan na raw kasi mula nang hindi nagamit ang science lab kasi may libro naman. At kadalasan, sa classroom na lamang sila gumagawa ng mga eksperimento, lalo na yung mga hindi naman mahirap gawin. Ang sabi sa akin ni Teacher Ella, ilabas ko raw ang mga garapong may takip at iilang beaker para ilagay sa island table. Siya na daw ang bahalang magbigay niyon sa mga estudyante pagsapit ng takdang araw na sinabi niyang gagamitin nila. Nakahanda ng mga kagamitan. Subalit napansin kong kulang ang mga garapong may takip. Hinalugog ko na ang buong lab, pero wala naman akong makita. Kaagad kong ipinaalam kay Teacher Ella ang aking napansin, kaya naman napakunot noo siya. Hindi niya alam kung saan maaaring napunta ang mga iyon. Gayong wala naman kahit na sino ang nakakapasok sa lab. Ganun pa man, sabi niya ay hayaan ko na lamang daw. Pagkatapos kong maglinis sa lab, ay nagtungo ako sa lumang high school building para tingnan kung umalis na ba si Teacher Agnes. Sa bungad pa lang ng nililinis kong classroom, ay napakunot na ang aking noo. May nakita kasi akong kakaibang bagay sa sahig na animoy na basag. Kasing kapal ito ng mga garapong hinahanap ko. Nagpasya akong pumasok sa loob para makita kung anong meron. Mukhang ikinatuwa naman ni Teacher Agnes ang paglilinis ko sa bakanting classroom na yun. Nilagyan niya pa kasi ito ng dagdag na gamit, upuan, at mga litrato. Base sa nakita ko sa larawan, nag-iisang anak lang pala si Teacher Agnes at mukhang malayo ang tirahan. Kaya naman siguro nagbabaon na siya sa tanghali at pinipiling doon na lang kumain.
Nagulat ako nang may dumungaw mula sa pinto. Kaya nagmamadali akong napalingon. Si Teacher Agnes pala. Subalit, bakit kakaiba ang reaksyon niya nang makita ako? Alam niyang ako ang naglinis ng buong klasong para pagpahingahan niya sa panahon wala pa siyang klase. Kung makatingin kasi siya sa akin ngayon, ay hindi ko maipaliwanag. Parang galit, ngunit parang hindi rin. At parang hindi ako nito kilala. Nasagot nga ang aking katanungan sa utak na magsalita siya. At napansin kong kakaibang kilos niya. Pinapaalis niya ako sa classroom dahil aniya, ito raw ang kanyang bagong taguan. Tumaginting sa aking isipan ang kanyang sinabi. Binigyan ako ng babala ng aking kutob na parang hindi siya si Teacher Agnes. Ang bulok kasi ng kanyang katawan ay payat at butuhin. Medyo maputla at matangkad. Samantalang ang tunay na Teacher Agnes ay maganda ang hubog ng katawan. Makinis at maputi. Nakita ko siyang lumapit sa isang maliit na ref. At may kinuhang lalagyan dun na sa tingin ko'y ulam. Kumabog ng gusto ang aking dibdib nang makitang kakaibang laman yun na parang sa bituka ng tao. Bigla akong napatras at sumama ang aking pakiramdam. Tingin ko'y masusuka ako, lalo na't nagkakamay pa si Teacher Agnes habang kumakain. Kulay dilaw ang sabaw ng kinakain niyang putahe. Kaya naman huminga ako ng malalim dahil sa labis na pandidiri. Hindi na niya ako pinansin. Kaya naman nag-alala ako sa kanya. Napalingon ako sa paligid at napagtantong papadilim na pala. Kaya nagmamadali na rin akong lumabas at lumayo ng tuluyan sa lumang classroom na yun. Mula noon, hindi na lumapit pa si Teacher Agnes sa akin. Batid kong may nagbago sa kanya, pero hindi ko nun matiyak kung ano. Isa lang ang sigurado ako. Parang hindi na siya si Teacher Agnes. Napapansin ko din ang mga estudyanteng malapit sa kanya ay hindi ko na napapansin. Hindi ko na napagkikita. Ang sabi sa akin ng kanilang mga magulang ay hindi na nila nakita pa ang kanilang mga anak. Hindi na raw ito umuwi sa bahay nila. Basta na lamang daw naglaho na parang bula ang mga ito. Na kahit simpleng palatandaan lang para ituro ang kinaroroonan ng mga bata, ay hindi man lamang nila mahanap. Bigla ko tuloy naisip ang mga kakaibang bagay na nangyayari kay Teacher Agnes. Ang biglaang pagtingin niya sa akin na ako ay isang estranghero. Ang kanyang pakikipag-usap na tila kagaya siya kay strikta kay Teacher Ellen. At ang pagiging malapit niya kay Teacher Jamaica. Hindi ko alam kung may kinalaman ba siya sa mga kakaibang nangyayari. Subalit, gusto ko kasing makatiyak. Nung araw na yun, siniguro kong nasa klase niya si Teacher Agnes para makapasok ako sa lumang classroom na nilinis ko para sa kanya. Mabuti na lang, hindi nakakandado ang pinto ng pihitin ko ito pabukas. Kinakabahan man. Dahan-dahan kong sinuyod ng tingin ang bawat sulok ng lumang classroom na yun.
May mga nadagdag ng kagamitan, kagaya ng nakakandadong aparatur, isang maliit na rep, at maraming litrato. Mga litratong palihim na kinukuhanan ng litrato ni Teacher Agnes, pati na ang 3 estudyante. Kumabog ng malakas ang dibdib ko. Hindi ko kayang isipin ang mga nangyayaring ito. Pero hindi ko maiwasang magtaka kung paano ginawa ni Teacher Agnes na kuhanan ang sarili niya sa litrato. Gayong parang hindi niya naman alam na may kumukuha sa kanya nun. Hinalugog ko ang mga bagay sa loob ng aparator. Nagawa kong sirain ang kandado nun. At hindi ko maiwasang mapasok nang tumambad sa akin ang nakasusulasok na bangkay ng 4 na katao na wala na sa tamang itsura. Putol-putol ang mga katawan. Wala nang mga laman loob. At said na ang dugo. May mga nakahilirang garapon sa itaas kung saan nakalagay ang iilang pares ng mga mata, ilong, atay, at bituka na para bang nakamarinate at inihahanda sa lulutuing putahe. Narinig kong may umangil. Kaya kaagad-agad akong napalingon para lang makita ang nanlilisik na mga mata ni Teacher Agnes na napagtanto kong isa palang huwad na guro. Siya si Teacher Ellen. Mabilis siyang nakapagbago ng anyo na labis kong ikinasindak. Nakamaskara siya para itago ang tunay niyang katauhan bilang isang aswang na nanlilisik ang mga matang lumundag para sumugod sa akin. Ngunit dahil mas mabilis ako, ay nagtatakbo ako palayo sa lugar na yun at isinuplong ang ginawa niya sa mga pulis. Hindi ko na alam kung ano pang nangyari sa kanya pagkatapos nun. Hindi na kasi pumasok pa sina Teacher Jamaica at Teacher Ellen. Napag-alaman naming pintay pala nila ang 3 estudyante at kasama ron sa napas lang si Teacher Agnes para lantakan. Sila ay napag-alamang mga aswang na nagpapanggap bilang mga guro upang makahanap ng masarap na biktimang papawi sa kanilang nadaramang gutom.